Si Fang Fang, isang babaeng estudyante mula sa Zhonghe High School sa Zhonghe District, New Taipei, Taiwan, ay bigla na lamang nawala sa isang araw habang papunta sa paaralan. Sa loob ng kalahating taon, walang anumang balita tungkol sa kanya. Sa simula ay inakala ng pulisya na isa lamang itong karaniwang aksidente sa kalsada, ngunit habang nagpapatuloy ang investigasyon, hindi inaasahang nabuksan ang isang mas mabigat na kaso na may kinalaman sa sexual na paglabag at pagpatay. Sino nga ba ang may kagagawan nito? Balikan natin ang mga pangyayari. Bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel at kung mahilig ka sa mga madidilim na kwento, malalim na investigasyon, mga kwentong minsang yumanig sa buong mundo, ay huwag kalimutang mag-subscribe sa aming YouTube channel para manatiling updated sa mga panibagong kwento na aming ihahatid. Noong ika-17 ng Disyembre 2008, nakatanggap ng ulat ang pulisya sa Zhonghe District, New Taipei mula sa isang lalaki na nagsabing ninakaw ang kanyang sasakyan at humingi ng tulong upang ito ay mahanap. Ngunit sa kanilang pagsisiyasat, ikinagulat ng mga otoridad nang matuklasan na ang kumuha ng kotse ay walang iba kundi ang kanyang 19 na anyos na anak na si Xu Jihao. Kinuha nito ang sasakyan ng pamilya nang walang pahintulot at ilang araw nang hindi umuwi. Kasama sa loob ng kotse ang isa pang lalaking estudyante na si Xu Jiajun. Bagamat hindi ito maituturing na pagnanakaw dahil anak mismo ang kumuha ng kanyang sasakyan, may isa pang seryosong problema. Walang lisensya sa pagmamaneho si Xu Jihao. Dahil dito, itinuturing na mapanganib ang kanyang pagmamaneho at kinakailangan agad siyang mapahinto upang maiwasan ang posibleng trahedya. Sinubaybayan ng pulisya ang ruta ng sasakyan at naglatag ng mga checkpoint. Gayunpaman, kapansin-pansin ang hindi pangkaraniwang asal ni Xu Jihao. Hindi lamang siya tumangging huminto, kundi sadyang binilisan pa ang takbo ng sasakyan at dumaan sa checkpoint na nagresulta sa pagkasugat ng 2 pulis. Sa harap ng sitwasyong iyon, napilitan ng isang batang pulis na magsagawa ng agarang hakbang. Binunot niya ang kanyang baril at tinangkang paputukan ang gulong upang mapatigil ang sasakyan. Subalit dahil umaandar ang kotse, nagbago ang anggulo ng bala at sa kasamaang palad ay tinamaan si Xu Jiajun na nakaupo sa passenger seat. Pagkatapos ng putok, tuluyang napahinto ang sasakyan at agad na dinala sa ospital si Jiajun para sa agarang lunas. Malubha ang kanyang tinamong pinsala. Ang bala ay naipit sa pagitan ng ikapitong cervical vertebra at unang thoracic vertebra. Ang resulta ay naging malungkot. Naging paralisado siya mula baywang pababa at kinakailangan gumamit ng wheelchair habang buhay. Ang insidenteng ito kung saan isang pulis ang nagpaputok ng baril na umunoy labag sa regulasyon at nagdulot ng kapansanan sa isang kabataan ay nagdulot ng matinding pagkabigla sa buong Taiwan. Sa social media, umapaw ang galit ng publiko. Marami ang naniniwalang kung hindi umano lumabag sa patakaran ang pulis, hindi sana nangyari ang trahedya. Lalong tumimo sa damdamin ng mga tao ang pag-iyak ng ina ni Jiajun sa harap ng media. Habang tumitindi ang tensyon, noong ika-25 ng Disyembre ay nagsagawa ng ospital na press conference ang isang grupo upang hilingin sa pamahalaan na akuin ng responsibilidad at magbigay ng kompensasyon. Sa harap ng mga kamera, emosyonal na sinabi ng ina na binaril ng mga pulis ang kanyang anak at iginit niyang hindi iyon tama at lalong hindi makatuwiran. Inakusahan din niya ang mga otoridad na binago ang ulat sa media sa pagsasabing sinadya umano ng bata na banggain ang pulis kaya ito binaril. Mariin niyang pinabulaanan ang bersyong iyon at idiniing mula sa likod pinaputukan ang kanyang anak. Idinagdag pa niya na ang kinabukasan ng kanyang nag-iisang anak ay tuluyan ng nawasak
At ang higit pang masakit ay ang pakiramdam na pinagtatakpan lamang ng mga nakakataas ang kanilang tauhan. Ang press conference ay naipalabas ng live sa telebisyon at naging sentro ng pambansang usapin. Subalit habang abala ang pulisya sa pagharap sa matinding batikos ng publiko, biglang nagkaroon ng hindi inaasahang pagliko ang kaso. Isang estudyante mula sa Jonghe High School na si Deng Weiwei ang kusang nagtungo sa himpilan ng pulisya upang magbigay ng mahalagang impormasyon. Ayon sa kanya, kilala niya ang dalawang kabataang nasasangkot sa kasalukuyang insidente, ngunit ang sumunod niyang pahayag ay lalo pang nagpatindi sa tensyon. Ibinunyag ni Weiwei na kalahating taon na ang nakalilipas mula nang biglang mawala ang kanilang kaklase na si Fang Fang at naniniwala siyang may kaugnayan ang pagkawala nito kina Ji Hao at Jia Jin, ang dalawang sentrong personalidad sa kasalukuyang kontrobersiya. Si Jia Jin ay nag-aral din sa Jonghe High School at matagal nang malapit kay Ji Hao. Pareho silang lumaki sa pamilyang kulang sa mahigpit na paggabay. Naghiwalay ang mga magulang ni Jia Jin noong bata pa siya, kaya sa kanyang lola siya lumaki. Samantala, ang ama ni Ji Hao ay abala sa negosyo at bihirang makapaglaan ng oras sa kanyang anak. Dahil dito, maaga silang nalantad sa iba't ibang impluwensya sa lipunan. Madalas silang magsama at nahumaling sa isang online game na tinatawag na Kinho, isang group dancing game na noon ay napaka-popular. Sa virtual na mundong iyon nila nakilala ang dalawang babaeng estudyante mula sa parehong paaralan, sina Fang Fang at Weiwei na may kaparehong interes. 6 na buwan bago ang insidente, inimbitahan ni Jia Jin ang dalawang dalagita na magkita sa personal at maglibot din sa Jia Jin area, ngunit matapos ang araw na iyon, bigla na lamang nawala si Fang Fang. Hindi na siya pumasok sa klase at hindi na rin nag-login sa laro. Ayon sa mga kumalat na impormasyon, bagamat hinanap siya ng kanyang mga magulang kung saan-saan, ay wala pa ring natagpo ang bakas. Lumaki si Fang Fang sa isang pamilyang hinahangaan ng marami. Mahal na mahal siya ng kanyang mga magulang at ang kanyang ama ay isang matagumpay na negosyante at ang kanyang ina naman ay isang Thai na may-ari ng isang kilalang restaurant sa Taiwan. Hindi lamang sila may kaya sa buhay, kundi puno rin ng pagmamahal ang kanilang tahanan. Araw-araw siyang hatid sundo ng pribadong sasakyan papasok at pauwi ng paaralan. Sa paningin ng kanyang mga kaklase, siya ang huwarang anak, maganda, palakaibigan at mahusay sa pag-aaral. Gayunpaman, nagbago ang takbo ng kanyang buhay nang pumasok siya sa yugto ng pagdadalaga mahigit 1 taon bago ang kanyang pagkawala. Tulad ng maraming kabataan sa makabagong panahon, nahumaling siya sa online games. Unti-unting naging madalas ang pagtatalo nila ng kanyang mga magulang tungkol sa oras ng paglalaro at nagsimulang magkaroon ng lamat ang dati maayos na samahan sa pamilya. Ayon sa pagsisisi ng kanyang ama, noong gabing iyon ay palihim na naglaro si Fang Fang hanggang hating gabi. Ilang beses siyang pinagsabihang matulog na, ngunit siya ay tumanggi. Sa kalaunan, naubos ang pasensya ng ama at napagsalitan siya ng masakit. Sumagot din ang dalagita at nagtapos ang kanilang pagtatalo sa mabigat na katahimikan. Kinabukasan, dama pa rin ang tensyon mula sa nangyari. 3 beses siyang tinawag ng kanyang ina upang bumangon, ngunit tila mabigat ang kanyang pakiramdam at naantala ang kanyang pagbangon. Isang umagang hindi nila inaakalang magiging simula ng mas malalim na trahedya. Nang sa wakas ay magmulat ang mga mata ni Fang Fang. Ipinagpatuloy ni Fang Fang ang pakikipagtalo sa kanyang ina at galit na iginiit na ayaw niyang ang kanyang ama ang maghatid sa kanya sa paaralan. Inisip ng ama na marahil ay nais na ng kanyang anak ng higit na kalayaan kaya't hindi niya ito pinilit.
Isang simpleng desisyon lamang iyon, ngunit hindi nila alam na iyon na pala ang simula ng isang mahabang bangungot. Pagkalabas ni Fang Fang ng bahay ng umagang iyon, siya ay hindi na nakabalik. Nang makipag-ugnayan ang pamilya sa paaralan, nalaman nilang siya ay hindi pumasok. Agad naman na naghanap ang ama at pinuntahan ang mga internet cafe at tinawagan ang mga kaibigan at kaklase, ngunit walang sino man ang may alam kung saan siya naroon. Samantala, isinantabi ng ina ang kanyang trabaho upang samahan ang asawa sa paghahanap at sa loob ng kalahating taon. Paulit-ulit silang umasa at nabigo hanggang sa tuluyang maubos ang kanilang lakas. Walang anumang bakas at walang anumang balita. Ayon sa salaysay ni Weiwei, noong ika-6 ng Nobyembre ay hindi nga pumasok si Fang Fang. Sa halip, nagpunta silang dalawa sa isang internet cafe at doon nila tinanggap ang imbitasyon ni na Ji Hao at Jiaji na magkita ng personal. Isang paanyayang tinanggap nila ng walang pag-aalinlangan at hindi alam na may nakahandang masamang balak sa likod nito. Dinala ni na Ji Hao at Jiajin ang dalawang dalagita sa isang abandonadong bahay at doon sila pinahirapan at ikinulong. Kinabukasan, pinakawalan si Weiwei subalit mula sa sandaling iyon, tuluyan nang naglaho si Fang Fang na tila bula na naglaho ng walang bakas. Upang mapatunayan ang pahayag ni Weiwei, sinuri ng pulisya ang CCTV sa Xindian subway station at nakita na kasama nga ni Fang Fang sina Ji Hao at Jiajin sa araw ng kanyang pagkawala. Bukod dito, natukoy din sa pamamagitan ng technical na pagsubaybay ang lokasyon ng mobile phone ni Fang Fang. Lumabas na naibenta na ito bilang second-hand item kalahating taon na ang nakalilipas at ang nagbenta ay si Ji Hao. Sa puntong iyon, malinaw na mabigat ang hinala laban kay Ji Hao. Gayunpaman, nananatiling mahalaga para sa mga investigador na mahanap ang labi ni Fang Fang. Dito inilipat ng pulisya ang kanilang pagtutok kay Jiajin, ang kasabwat ni Ji Hao. Bagamat isa lamang siyang kabataang walang karanasan sa mabibigat na sitwasyon, sa ilalim ng matinding pagtatanong at maingat na pagkikipag-usap ng mga investigador, mabilis na bumagsak ang kanyang depensa. Sa nanginginig na tinig, inilahad niya ang buong katotohanan ng araw na iyon. Ayon sa kanyang salaysay, una nilang napag-alaman na may kaya sa buhay ang pamilya ni Fang Fang kaya't binalak nila siyang dukutin kapalit ng ransom. Naghandang mabuti ang dalawa at bumili sila ng bakal na pamalo, mga lubid at iba pang gamit. Ngunit nagbago umano ang plano nang makita ni Ji Hao si Fang Fang. Ayon kay Jiajin, tila may ibang pagnanasa ang umiral kay Ji Hao. Matapos nilang pwersahang mawala ng malay ang dalawang dalagita, inutusan ni Ji Hao si Jiajin na dalhin si Weiwei sa hiwalay na silid habang siya ay naiwan kasama ni Fang Fang at doon isinagawa ang sexual na paglabag. Ginaya umano ni Ji Hao ang mga eksenang napanood sa mga pornograpikong video. Ginupit niya ang uniforme at panloob na damit ng biktima at sapilitang nilapastangan ito. Nang magkamalay si Fang Fang at maunawaan ang nangyayari, labis ang kanyang takot kaya't siya ay sumigaw at nagpumiglas siya upang makatakas. Ngunit ang likas na pagtutol na iyon ang lalo umanong nagpasiklab ng galit ni Ji Hao. Dahil sa takot na isumbong siya sa pulis, nagpasya si Ji Hao na patahimikin si Fang Fang habang buhay. Tinawag niya si Jiajin at malamig na sinabi na siya ang pumatay sa dalaga. Nanginginig si Jiajin at hindi makakilos dahil sa takot, kaya't inutusan siya ni Ji Hao na hawakan ang mga paa ni Fang Fang habang siya mismo ang sumakal dito hanggang mawalan ng buhay. Hindi doon nagtapos ang karahasan. Ayon sa pahayag,
Kinaladkad ni Jihao ang katawan patungo sa banyo at doon ay nagpatuloy ang mas matinding pang-aabuso. Nang humupa ang kanyang galit, tinulungan siya ni Jaji na linisin ang lugar, pinunasan ang mga bakas sa banyo upang itago ang krimen. Una nilang binalak na dalhin ang katawan sa ibang lugar, ngunit sa takot na babunyag, dinala na lamang ito sa ikalawang palapag at ihinulog sa eskinita sa likod ng gusali. Pagkatapos ay tinakpan nila ito ng mga sirang kahoy at bato. Sa simula ay plano rin umano ni Jihao na patayin si Weiwei upang walang saksi. Dinala nila siya sakay ng bisikleta patungo sa isang abandonadong bahay sa liblib na bundok na sana'y magiging lugar ng ikalawang krimen. Habang nasa biyahe, paulit-ulit na nakiusap si Jajin at inihayag ang kanyang espesyal na damdamin para kay Weiwei at nagmakaawang huwag na itong saktan. Nag-alinlangan si Jihao dahil sa takot na babunyag ang krimen kung may matitirang saksi. Sa huli, nakaisip siya ng ibang paraan. Kinuhanan niya ng hubad na larawan si Weiwei bilang panakot at pang-blackmail bago ito tuluyang pinakawalan. Sa pagsusuri ng mga veteranong investigador, halos tugma ang salaysay ni Jajin sa mga ebidensyang nakalap ng pulisya. Gayunpaman, may isang mahalagang tanong ang nananatili. Kung totoong plano nilang mangidnap para sa pera, bakit isinama pa si Weiwei? Dahil ang pagdagdag ng isang tao ay nangangahulugang mas mataas na panganib. Sa harap ng mga tanong na iyon, ibinunyag ni Jajin ang mas madilim na katotohanan. Ayon sa kanya, nakita umano ni Jihao ang larawan ni Fang Fang online at agad siyang nahumaling dito. Isang pagkahumaling na hindi tungkol sa pera kundi sa pagnanais. Mula pa lamang sa simula ay batid na raw ni Jajin na hindi ransom ang tunay na layunin ni Jihao kundi ang paglapastangan kay Fang Fang. Dahil hindi nila personal na kilala si Fang Fang, nilapitan muna nila si Weiwei bilang tulay. Sa panahong iyon, may lihim ng damdamin si Jajin para kay Weiwei kaya nagtagpo ang kanilang magkaibang layunin na nais ni Jihao na mapalapit kay Fang Fang habang si Jajin naman ay kay Weiwei. Nagkaisa sila ngunit ang bawat isa ay may sariling motibo. Iginit ni Jajin na inakala niyang hanggang sexual na paglabag lamang ang balak ni Jihao at hindi niya inaasahang hahantong ito sa pagpatay. Ayon sa kanya, nang masaksihan niya ang pagkitil sa buhay ni Fang Fang, doon siya nakiusap na huwag saktan si Weiwei. Patay sa kanyang detalyadong salaysay, agad na sinundan ng mga investigador ang lugar na itinuro niya kabilang ang makitid na eskinita kung saan itinago ang katawan. Matapos ang ilang oras na paghahanap, natagpuan ang mga labi ni Fang Fang na naiwan doon sa loob ng kalahating taon. Itinapon siya sa isang madilim na dead-end alley na puno ng basura at sa loob ng 6 na buwan na nalantad sa ulan, hangin at init. Labis nang naagnas ang kanyang katawan. Hindi agad ito natuklasan dahil liblib ang lugar at 2 kabahayan lamang ang malapit. Inamin ng mga kapitbahay na may naamoy silang masangsang na amoy noon, ngunit inakala nilang galing lang iyon sa basurang itinatapon o sa mga patay na hayop. Walang naghinalang may isang dalagitang nawawala roon. Itinuro rin ni Jajin ang abandonadong bahay na pinangyarihan ng krimen kung saan nakalap ang mahalagang ebidensya kabilang ang lubid na ginamit. Matapos ang mahigit 1 buwang masusing investigasyon, nabuo ang matibay na kaso laban sa mga sangkot. Agad namang nagtungo ang pulisya sa bahay ni Jihao upang arestuhin ang pangunahing sospek. Para sa pamilya ni Fang Fang, ang anak na matagal nilang hinanap ay naibalik sa kanila bilang mga buto na lamang. Sa isinagawang pagkilala sa sospek,
Hindi napigilan ng ama ang galit at dalamhati. Tinawag niya itong walang pagkatao at sa nanginginig na tinig. Nanumpang gagawin lahat upang maihatid sa hustisya ang may sala kahit paibenta nila ang kanilang bahay at maghirap basta't makamit ang pinakamabigat na kaparusahan. Samantala, kapansin-pansin ang asal ni Jihaw na taliwas sa inaasahan sa isang nahaharap sa mabigat na paratang. Nang arestuhin siya, wala siyang ipinakitang takot o pagsisisi at mariin niyang itinanggi ang akusasyon hanggang sa iharap sa kanya ang sunod-sunod na ebidensya na kalaunan ay nagpilit sa kanyang sumuko. Maging sa pag-escort sa kanya ay nagpakita siya ng kawalan ng paggalang at hindi angkop na asal sa harap ng media. Sa pagtatanong kung bakit ginawa niya ang krimen, sinabi niyang layunin lamang niyang lapastanganin ang biktima, isang pahayag na ikinagalit maging ng mga veteranong mamamahayag. Nang usisain kung may konsensya o pagsisisi ba siya at kung naisip niyang nagbago na ang kanyang buhay dahil sa kanyang ginawa. Wala siyang malinaw na ipinakitang pag-unawa sa bigat ng pangyayari. Sa loob ng 6 na buwang hindi pa natatagpuan ang katawan, siya ay namuhay na tila walang nangyari. Sa himpilan ng pulisya, kahit naroon ang kanyang mga magulang at abogado, ipinakita pa rin niya ang kawalang seryosong pagtingin sa kaso at iginiit na pinalaki lamang ito ng mga investigador. Sa malamig na pahayag, sinabi niyang ang nangyari ay tapos na at wala nang dapat pagtalunan at nabanggit pang maaari na lamang itong tumbasan ng kompensasyon. Isang pananaw na ikinabigla kahit ng mga sanay na humawak ng mabibigat na kaso. Kung babalikan ang kanyang nakaraan, may mga nauna ng palatandaan ng problemadong asal mula pagkabata. Hindi siya sumusunod sa nakakatanda, tumigil sa pag-aaral sa kalagitnaan ng high school at kalaunay na pasama sa hindi kanais-nais na impluwensya. Sa simula, inakala pa ng pulisya ng insidente ng mapanganib na pagmamaneho ay isang simpleng pagkakamali sa operasyon. Ngunit sa masusing pagsusuri, nabunyag ang nilalaman ng usapan ni Jihaw at Jajin sa loob ng sasakyan, isang detalyeng lalo pang naglinaw sa kabuuan ng kaso. Ayon sa nakuhang ebidensya, inutusan ni Jihaw ang kasama na idin ang silinyador at banggain ang mga pulis na huwag umanong hayaang may makaligtas. Hindi rito nagtapos ang paglantad sa kanyang mapanganib na pag-iisip. Nang ilipat siya mula sa himpilan patungo sa pansamantalang detensyon, sa halip na magpakita ng pangamba o pagsisisi, nagbitiw pa siya ng banta. Sinabi niyang kapag siya ay nakalabas, hahanapin at papatayin niya ang hukom na mangangahas na maghatol laban sa kanya. May nauna na rin siyang record ng pananakit sa iba, kaya hindi na kailangan ng masusing pagsusuri upang makita ang kanyang antisocial na ugali. Para sa mga investigador, malinaw na hindi siya madaling magbago at habang malaya, may panganib na makasakit muli. Samantala, si Jaji naman ay nagpakita ng kilos na tila pagsisisi bago tuluyang mabunyag ang kaso. Lumapit siya sa ilang guro at sinabi na may nagawa siyang mali, ngunit hindi niya ito nilinaw. Nang ipakita ng pulisya ang larawan ni Fang Fang, agad siyang umiyak at inamin ang krimen. Subalit, lumabas na ang kanyang pag-amin ay bunga lamang ng takot na mahuli at maparusahan, hindi ng tunay na pagdadalamhati para sa biktima. Matapos mabunyag ang kaso, patuloy siyang nag-update sa kanyang blog sa kabila ng batikos ng publiko. Sa bawat paghingi ng paumanhin, sinasabayan niya ito ng paliwanag na hindi siya ang direktang pumatay at nakatulong pa umano siyang mailigtas ang isa pang biktima. Habang tumitindi ang kritisismo, lalo siyang naging iritable at sa isang post, sinabi pa niyang hindi naman lahat ay namatay na malinaw na nagpapakita ng malamig na pagtingin sa nangyari.
Maaaring hindi siya ang pangunahing gumawa ng krimen, ngunit kapansin-pansin ang kanyang kawalan ng empathy. Nang tanungin siya ng reporter kung siya ba ay nagsisisi, malinaw niyang sinabi na hindi. Sa unang pagdinig ng korte, upang makaiwas sa mabigat na parusa, iginiit niya na kung hindi siya naroon noong araw ng insidente, maaaring dalawa ang namatay at dahil may nakaligtas, dapat daw siyang pasalamatan kaysa parusahan. Ang ganitong lohika ng pag-iwas sa pananagutan ay tila impluwensya rin ng kanyang pamilya. Mula pagkabata, hindi raw mahilig mag-aral si Jajin at madalas mag-absent. Gayunpaman, itinuro ng kanyang mga magulang ang sisi sa kanyang mga lolo't lola na nag-alaga sa kanya. Noong una ay aktibo pa sa media ang kanyang ina sa paghingi ng kompensasyon mula sa pamahalaan kaugnay ng insidente ng pamamaril. Ngunit nang mabunyag ang pagkakasangkot ng kanyang anak sa pagpatay, hindi na siya muling humarap sa publiko. Maging ang ama ni Jajin ay nanatiling tahimik tungkol sa krimen, ngunit patuloy na iginigiit ang usapin ng kompensasyon. Sa kabuuan ng kasong ito, kapansin-pansing walang malinaw na pagsisisi mula sa mga sangkot o maging sa kanilang mga magulang. Marami ang nagpakita ng pag-iwas, pagbibigay katuwiran o kawalan ng pagkilala sa bigat ng nagawa. Dahil sa tindi ng krimen at sa asal ni Jihao matapos maaresto na nagpapakita ng malinaw na intensyon at kawalan ng remorse, naniniwala ang piskal na karapat-dapat ang pinakamabigat na parusa kaya inirekomenda ang death penalty laban sa kanya. Sa unang hatol ng korte, hinatulan siya ng kamatayan ngunit nang umabot ang kaso sa appellate court, nagkaroon ng pagbabago. Habang siya ay nakakulong, regular siyang kinausap ng isang pastor na itinalaga ng bilangguan upang hikayatin siyang harapin ang kanyang kasalanan. Sa una ay tila walang epekto ito, subalit nang muli siyang hatulan ng kamatayan sa apela, doon umano nagsimulang magbago ang kanyang asal. Sa sumunod na pagdinig, nagpakita siya ng pagsisisi at 2 beses na humingi ng tawad sa pamilya ni Fang Fang. Matapos ang paglilitis, nagsulat pa siya ng liham sa mga magulang ng biktima, sinasabing kung may kalahati pa siyang buhay na matitira, gugugulin niya ito sa pag-aalay sa kanila bilang kabayaran sa nagawa. Gayunpaman, marami ang nagtatanong kung tunay nga ba ang pagbabagong ito. Sa buong proseso ng krimen mula sa pagplano, pagsasagawa hanggang sa 6 na buwang pananahimik, nagkaroon siya ng maraming pagkakataong umatras o sumuko ngunit hindi niya ito ginawa. Tanging nang muling maharap sa hatol na kamatayan, saka siya nagpakita ng pagsisisi. Sa kabila nito, tinanggap ng pamilya ni Fang Fang ang kanyang paghingi ng tawad at nagsulat pa ng liham ng pagpapatawad. Dahil dito, binago ng appellate court ang naunang hatol at ibinaba ang parusa sa habang buhay na pagkakakulong. Hindi sumang-ayon ang piskal at umapela sa Supreme Court. Noong 9 ng Hunyo 2011, pinagtibay ng Korte Suprema ang hatol na life imprisonment sa paniniwalang may posibilidad pa umano ng rehabilitasyon si Jihao. Samantala, si Jajin bilang menor de edad at itinuring na kasabwat sa krimen at pagtatago ng ebidensya ay nilitis sa hiwalay na proseso sa juvenile court. Ang buhay ni Fang Fang ay tuluyang natigil sa taglagas ng taong iyon. Ang kanyang mga magulang sa huli ay pinili ang landas ng pagpapatawad kaysa patuloy na pagkikipaglaban para sa mas mabigat na parusa. At dito nagtatapos ang kaso para sa araw na ito. Maraming salamat muli sa panonood at huwag kalimutang iwan ang inyong opinyon sa comment section sa ibaba at magkita-kita tayo sa mga susunod na videos.